mo lang siyang pwedeng i-hold para hanapin yung mga solutions sa problema nila. So ako parang, sabi ko, Lord, bahala na kung willing ako, di go. Pag hindi, Lord, recruitment pa rin talaga ako. So nag-apply ako dito sa DDC. Tapos, matagal lumipas, nakapag-baptism na tayo, and so on and so forth. Tapos, dumating nga yung before mag-Valentine's Day. Nag-interview sila, initial. Tapos, all goods na kami yung final interview. Yung final interview, parang ang duration, pagitan lang is 30 minutes yung pahinga. Tapos, natawag na sila ulit. Sabi ko, hey Lord, bahala na. On-site to Lord, BGC to. Sabi ko, tapos ang ano ko pa doon, lagi sinasabi nila, paano na lang Lord, living go? Paano na lang ganito? Paano na lang ganyan? So, sige, bahala na. Noong oras na yun, para i-calm ako yung sarili ko, pumasok lang bigla sa utak ko yung kanta ni Tito Jerry na sabi niya, baka pwede nga sigasuhin mo. Sabi ko, hindi nga kung wala pang ginagawa, sabi ko naman sila, alam yung tulong kasi yung context ng song ni Tito Jerry is about solemnity. Parang solemn lang siya, ganyan, na parang you're meeting in the middle with the Lord. Wala na, yun lang, pinakatawa. Isa kumalman na ako, tumawag na yung client. Hindi client, yung OM pala yun. Wala ko, hiring manager lang ng recruitment nila. So, interview ko sabi niya na wala siyang copy ng resume ko, kwento ko lang daw yung buhay ko, hobbies ko, tapos yung work experience. So, ako naman, si kwento ng work experience, syempre, yung work experience, hindi nila ko kasi yun yung kailangan eh. Tapos, wala siyang pakialam sa work experience ko. Napunta siya sa pakialam niya sa hobbies ko. So, hindi lang niya kung ano daw pang ginagawa ko. No, as yun. Sabi ko, yung hobbies ko ay yun na, tumutugtog na ako, kumakanta, so on and so forth. Sa simbahan, nabanggit ko yung simbahan, doon na nag-start, na parang weird nung kausap ko. Kasi for the first time, OM na kausap ko, parang siyang, recruiter na katulad ko na gusto niya lang mag-catch up with each other. Tapos out of the blue, parang nakwento ko sa kanya ba, at tinanong niya kasi yung gaps nung employment ko, bakit daw tagal itong ganito, ba't ang tagal ko walang work. So sinabi ko sa kanya, sabi ko kasi malis ako sa previous work ko, aside sa yung health ng father ko, yung company itself din kasi. Tapos sabi ko, nakakaano na nga ako minsan parang nakaka-depress at some point, dati yun. Sabi ko na parang imagine for how many months, sabi ko, papasa, pero wala nag-revert ka. Tapos bigla na lang kung siyang, sabi niya sa akin, sorry na, pero mag-share pa ako sa'yo. Kung kala ko ano yung i-share, akala ko work experience. Yung pala, about sa background niya din, same din ang nangyari sa akin. Wala siyang work, umalis siya ng trabaho without any backup. Walang plan B, walang anything. Tapos, sabi ko nga kay Lord, ba't ganun yung kausap ko? Baka naman hinuhuli lang ako, baka gusto niya lang ako mag-Tagalog or stuff. Pero hindi, out of the blue, yung guys nag-share na, ayun nga, wala siyang trabaho for a year yata. Tapos, na din siya, nasa point of, na-depress na din siya, ganun ba? Nag-revert back. Pero, buti na lang din, yung circle na nasa paligid niya, yung mga kaibigan niya na kilala sa trabaho, mga Christians daw. Tapos, inahaya siya sa church, ganyan. Umatid naman siya, glory to God, na nakatulong sa kanya. Ayun, nandun na siya sa bagong trabaho. At yung deal breaker ng lahat, dun sa usapan namin, sabi ko kay Lord, bahala ka na Lord, kung ito ba o hindi, bigyan mo ko ng sign. So, ito na nga si sign. Out of the blue, sa dami-dami ng word sa Bible na pwede niyang sabihin sa ako. What shape yung boses ko? Out of how many Bible verses na sinabi? Yung Bible verse pa ni Tita, hindi magiging kaya parang Bible verse hindi nabigay sa akin.
Ang balat ng ng OM is, alam mo pa yung Bible verse yung yung for I know the plans. Nung gumano pa lang siya, sabi ko, Lord, ito na nga, mag-agent na nga ulit. Tapos tinuloy ko, sa Jeremiah 29:11. Tapos sabi ko nga sa kanya, kasi alam niya kung bakit din ako nawala ng work ng during pandemic. Na open ko din sa kanya na, yun nga, so way nga yung kita ko, unfortunately. Pero, ayun nga, parang sabi ko, wow, grabe Lord, grabe mo yung pa sa inyo, mapanakit yung sa inyo. Mapanakit yung sa inyo, Lord eh. Pwede naman sabihin ko na, pumunta ka. Hindi, Bible verse talaga. Talaga sabi ko, okay, same kay mama na magawa. Sabi ko, ang dami-daming Bible verses sa sa Bible na pertaining to future, may Mark 11:24 tayo. Na ganyan. Pero hindi na to sa akin, Jeremiah 29:11 talaga eh. Walang, violence, walang ilag eh. Pero bakit ko gada yun? Nasabi niya, yan, baka kuha tayo, ganyan. Sige po. Tapos, ayun, nag-sharing lang kami. Yung interview ko naging sharing portion ng youth hour. Parang gano'n. Nag-glory ko God kasi talagang kalmado lang siya. Tapos, ayun, pagkatapos nun, nawala yun, yung trabaho yun. Kaya ako parang, kung nakikita niyo ako sa Facebook, na talagang sobrang down na down ako kasi sabi ko, Lord, kailangan mo ito na. Binigay niyo ba't nakudlot na naman? Saan ba talaga ako? Recruitment? Agent? O babalik ba ako sa HR na industry? Wala na nga akong alam doon. Tapos, nung sinabi sa akin, glory to God, na ginamit ng Lord yung isa sa mga pinsan ko na si ate na alay mo muna yung sarili mo sa gawain, bili mo muna, tapusin mo muna yung anniversary. Ang ganda sa nagkakaroon ako ng peace doon. Sige, Lord, bahala na, doon na, pagod na ako, hindi ako na stress. Kaya minsan ginagabala ko yung GC namin sa yun, o kaya gagabala ko yung GC namin, mga kaibigan, or kaya yan, mga friends ko, ganyan. Sabi ko, sige Lord, bahala na, ikaw na bahala, susurrender ko na sa iyo lahat. And after a week, yun, sakto, Valentine's Day. Out of the blue, may tumatawag na number sa atin. And number lang, unknown number. Hindi ko hilig sumagot ng mga unknown numbers. Aside sa anxiety, ayoko lang talaga sumasagot kasi hindi ko man sila kilala, sino ba sila. Kumbaga, baka kasi kung anong gawin sa photo. Sumagot siya, sabi niya, ito si Jenny na ganyan, are you still interested? Sabi ko, grabe naman doon. Inaalay ko pa lang, hindi ko pa nga tapos i-edit yung mga alam edit, binibigay mo na agad. Nakakatuwa lang kasi imagine after how many months na lagi akong tumatayo dito sa harapan, lagi ko sinishare na wala kang work, mayroon kang work, magkakaroon dapat na ako doon. Pero nakabuti ang Panginoon eh. Pag talagang binigay mo muna yung sarili mo, yung time, pressure mo, efforts mo, everything in between. Si Lord na mismo yung kumikilos eh, hindi na. Sabi na nagsitalala ko noon, hindi ko tayo makakalimutan na talaga i-share ko yun. Nung parang December, sabi na dito Jerry sa akin noon, magkakaroon ka ng trabaho by the end of December, end of January. Sabi ko, Lord, huwag na magkakaroon. Parang nga ako okay dito Jerry, pero hindi pinsaid sa akin. Lord, huwag naman. Lord, yung mga bayarin. Hindi kaya na maging end of January. Hanggang sa na-extend yun, sabi ng Tito Jerry, hindi pa nakikita ng Lord na ready. Sa February, end of February ko nakatrabaho. Sumasabi pa si Tito Ribabe na tapusin kami mga events na ayun tuloy, hindi tapos niya yung events. Nakakatawa lang kasi, walang any, on my part lang naman, parang wala siyang any, wala akong iniisip na, paano yung ganito, paano yung ganyan. Kasi glory to God, na kahit na hindi ako recruitment, ay paano na-enjoy ko naman kasi wala kaming ginagawa, nandun lang ako, lakad-lakad lang ako dun sa station namin, palamig ko onte, lalabas ulit, kakain, nakakit ng elevator, bababa ng elevator, uwi na. Parang nakakatawa lang kasi, imagine, BGC, sabi ko nga, tagal ko, traffic nito, pero nilagay ako ng Panginoon sa day shift. Yung off ko lang talaga yung medyo off sa lahat ng schedule ko. Pero, obviously, Lord, talagang you're still,
We're still arranging everything eh. Ikaw pa rin ang nag-aayos eh. Nakakapag-ano pa rin ako. Kaya nakakapag-serve pa rin ako, nakakapag-edit pa rin, nakakapaglaro pa nga ako dahil hindi dapat. Na parang sabi ko, grabe naman Lord, salamat Panginoon. Kasi talagang nakikita ko rin na talagang ganun pala pag binigyan mo kay Lord yung yung time and effort mo ayun, na gusto ko lang talaga i-share. Nakalimutan ko lang talaga siyang i-detail yung last Sunday. Last Sunday. Kasi nga, nagulat ako. Pero yun, thank you Lord. Itong song na to, matagal mo na po itong naririnig. Nalilo ko na yung buhay ko last time. Itong song ko kasi nito talagang, parang ito yung first, yung unang song ulit na parang kinakausap ko na doon. And ito din yung prayer ko sa kanya since kaya. Lord,
Thank you, Sister Denise. At magsitayo na po ang lahat. At para po sa mabuting balita natin Panginoon. Ay, para po sa mga signs of the opening prayer. Mga kapatid yun sa school, kung mayroon sa mga envelope, ito natin mga kamay, sabay-sabay tayo. Ang panalo ng Panginoon sa lahat, sa pangalan ng Anak si Jesus. Pinupuri ko namin Panginoon, pinasalamat ng Panginoon Lord. Ama, nandito po ang aming mga sutabo, ang aming mga kalabog Panginoon. Ibahagi Panginoon sa lahat ng pagpapala mo sa bawat isa Panginoon. Lord God, nawa Panginoon, patuloy ng paspasan, pakabatalin Panginoon, Lord God, na magamit ito, Panginoon, maging sapat-sapat, Lord God, maging bahagi sa paglago na yung gawain, Panginoon, sa lahat ng pangailangan sa iyong templo, Panginoon, higit sa lahat sa pagpalaganap ay mabuting balita ng kaligtasan. Ang magpanahalin na lakis dito, tinataas ko ang lahat na pinag-uhalan, Panginoon, Lord God, ang lahat ng kabuhayan ng aming mga kapatid. Lord God, mga tindahan ng ito, gano'n ng ito, kalit na laki ang mga lahat ng gawa ng kamay ng aming mga kapatid, Panginoon. Aming kapatid na may mga sasakyan sa lansangan, aming mga kapatid na nagtrabaho, Panginoon, Lord, sana sila naroon, Panginoon. Patuloy pagkalitan, Lord God, ng kalusugan, ng kalakasan, kaligtasan, karunungan sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Lord God, patuloy sila, Lord God, and bless, Panginoon, Lord. Ang banal kalakaw, pero po, Panginoon, ang aming mga kapatid sa malayong lugar, na patuloy sumusuporta sa iyong gawain, Panginoon. Abutin mo sila sa iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Ilayo sila, Lord God, sa lahat ng mga karagaman, pagkalubad sila ng kalusugan. Ilayo mo sila, Lord God, sa lahat ng kapamakan. Ikaw po, Lord God, magbigay ng iwanan sa sila mapunta, Panginoon, Lord. At ang bawat tahanan, Ama, bigyan po ng kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, kasaganahan sa lahat nilang mga pangangailangan. Lord God, dalangin po, Ama, ano man po ang kanilang mga kabigatan sa buhay, ikaw ang kasama nila, Panginoon. Ano po ang kanilang mga kahilingan, Lord God, pagulad man, paglago man, karunungan sa kanilang mga trabaho, saan man sila pupunta, ang kasamahan sila, Ama, ang kaligtasan, ang kapayapaan sa puso, Ama. Anuhin mo sila, Panginoon. Ano man po ang kanilang mga kahilingan sa Lord God. Tutuloy mo ito, Ama. Lord God, sa kalwalhatian ng iyong pangalan, sa ikalago sa kanilang pananalig, pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord God, alam mo naman ka sa iyong mga pangako, Panginoon, Lord. Ang pangako mo, Ama, noon ngayon, ay nananatili magpakailanman. Dahil ikaw ang Diyos noon at isa, Ama, noon ngayon, magpakailanman. Lord God, sa sinabi mo, Ama, sa banal mong kautusan, Ama, kapag Lord, sa iyong pangako at iyong tutuparin. Sabi mo, Ama, bigay ninyong buong-buo ang inyong isapo upang matugunan ang lahat ng pangailangan sa templo. Subukin niyong gawin ito kung hindi ko bubuksan ang durungawan sa langit at ibuhos na masaganang pagpapala. Maraming salamat, Ama, sa katapatan mo, Panginoon. Patuloy mong binuhos at ibubuhos pa, Ama, sa lahat, Lord God, ng mga lingkod, na yung tinawag hindi lang, Panginoon, sumunod sa iyong katapatan, Panginoon, Lord God, sumusunod, Lord God, sa iyong kautusan, kaya ang banal. Ang pagpapalang ito, hindi lang material na bagay, ito hindi, Ama, ang kalusugan sa bawat isa, kapayapaan, kaligtasan, Panginoon, katugunan sa lahat ng mga kahilingan, at ang kalusugan sa lahat ng may mga karamdaman. Salamat, Panginoon, sa kasapatan, Ama, Lord God, sa bawat tahanan, sa bawat pamilya, katugunan sa lahat ng mga kahilingan, Panginoon. Mangbanal, salamat po, Lord God, at kahiling ko sa iyo, Ama, ang aming mga kapatid na hindi pa nakapagkalubi po, ito po ang kanilang mga puso, Lord God, upang sila man din, Ama, matanggap nila, Lord, ang pangako mong masaganang pagpapala. Mangbanal, salamat po. Wala po ako, wala po kaming lahat na maibalik sa iyo, Ama,
kanyang papurit pasalamat sa pangalan ng anak na si Jesus, kasama banal na Espiritu na maghahari ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Manatili po tayo nakatayo at para naman po sa mabuting balita ng ating Panginoon, tuwagin po si Sister Nelsa. Magandang umaga po sa mga. Good morning po. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Mateo 8, verse 16. Verse 16. Verse 16. Tada! Kita natin ang 16, pero babasa siya din ako. Noong gabi iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin ang Heavenly Father, we praise and thank you, Lord, sa pagkakulo ng pagkabuti mo, kami ay dito, nakasama upang pagsaluhan namin ang ginapay ng buhay. At araw ito, Lord, ay healing day. Ito po yung healing service, kaya namin nandito ka, Lord. Sabi mo sa iyong salita na sa at may dalawa, at kung nagkakatipang sa iyong pangalan ng Lord ng kasama. And we believe in your holy presence, Lord. Sa oras dito, Lord, ako po ay patayo dito. Subalit pinakit ko na ikaw ang tanging tagapagtulong banal na Espiritu. Lord, gawin mo po sa akin ang double portion of your anointing. Salamat po at lahat ng pagsama dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Una po na po. So, isang mapapalang umaga po muli sa ating lahat mga kapatid. Amen. So, Brother Ben, nalimutan natin pagdating sa iyo na 10 o'clock na, si Brother Ben wala pa. So, salamat na araw. So, today is our healing service. Ito naman ginagawa natin every first Sunday of the month. At kapag sa service po, umaasa tayo na sa biyaya nga ng ating Panginoon, mararanasan natin ang kagalingan sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Iba't ibang areas ng ating buhay. We are broken. Ang Lord ay heal sa mga broken heart. Physically, we are meron tayong dinaranas na pagkakasakit. Financially unstable ka, ang Lord kaya pagalingin yun. Spiritually, kinakailangan natin ng healing. So, iba-iba ang healing na nararanasan natin pagmula sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. At ang kagalingan ay isang katotohanan. Pero katotohanan na nagbubula ito sa ating Diyos. At ito po ay pinatutuhanan sa salita ng Diyos na sinabi kanina sa main verse na nasa natin sa Matthew chapter 8, verse 16. Sabi doon, dinala kay Jesus ang maraming mga inaalihan ng demonyo at sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. So, meaning to say, dalawang two kinds ang pinagaling ng ating Panginoon, spiritual at physical. Kasi inalihan ng mga demonyo, inaalihan ng mga demonyo. Ibig sabihin, ang pagkakasakit ng tao ay kagagawan ng devil, ng bisita ng demonyo. Inaalihan sila ng demonyo. At yung iba naman ay pinagaling sa kanilang mga karamdaman. So, in other words, merong mga may karamdaman, maaaring ito ay mga karamdaman physical, maaaring hindi makalakad, na-stroke, o ano bang bagay. Basta ang sinasabi dito, dalawang bagay ang pinagaling ng ating Panginoon. Both in spiritual and physical aspect.
pamamagitan lamang ng salita niya ay napalayas na ang demonyo at pinagaling ang mga may sakit. At ito ay nagpapamalas at nagpapakita ng banal na kapangyarihan ng Diyos sa pagpapagaling. So, yung power niya to heal ay nakita natin, napatunayan sa salitang ating binasa. Ano po? Amen. So mga kapatid, ang mga gawaing pagpapagaling ni Jesus ay patunay na ang kanyang habag ay nararanasan ng mga taong nais niyang pahatdan ng kanyang kahabagan. Hindi niya ito tinatanggihan ang sino man. Instead, nag-aalok pa siya ng pagpapagaling. At yung iba naman, yung relationship, broken relationship, ng pagkakasundo-sundo, ang kailangan lang lumapit tayo sa Kanya. At kaya nga po, tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon. Tingnan po ba, lumalapit tayo sa Kanya. Anong natin, ang nararanasan natin kapag tayo ay may kabiguan, may kailangan i-heal, emotionally, kailangan natin, meron tayong, we are distressed, may emotional distress tayo nararanasan, o kaya, yun na, sumakapiramdam mo, meron kang someone na kailangan at someone na yun ay walang iba, kundi kailangan natin ng supernatural power of healing for na somebody na kailangan natin, walang iba, kundi ang Diyos sa ating buhay. Kaya nga po, yung paglapit natin sa Kanya ay kailangan natin gawin. Yun po ay sa tulong niya, sa tulong at habang ng Diyos, tayo po ay kanyang pagkagalin. Ano po? Ayun po ang patunay na sinasabi sa atin sa Isaiah 30 verse 18. At tayo ay magtatawag, kailangan natin na interact ang ating kaya ako sabi ko, ito, ilagay sa Lord. I got you, tita. Tayo naman yung mga Bible at kailangan naman talaga natin ng Bible. Bawat isa sa atin, hindi Bible, pero para sa ating pag-interaction sa bawat isa, tanawagin ko si Ram, to Brother Ano Ram, mga yun? read it, Yung- Isaiah 30 verse 18. Yan lang po sa malapit yan. Yung po, kukunin ko lang, papakuha ko lang po yung ano. Yung Ah, naririnig si brother lang. Yo. Oh, yeah. Isaiah 30 verse 18. Ngunit ang Diyos ay naghihintay upang tulungan kayo at kapara. Diyos na makatarungan ito si Yahweh. Mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Amen. So, tayo, nakakaranas tayo ng mga difficulties in life, lalo na kapag tayo nga po ay naranasan na alam natin na walang ibang kailangan tayo kundi ang Diyos. Dahil nga, yun na nga ang ating, kaya yung belief natin, yung faith na nandoon ang sama na yun, natutulong sa atin walang iba kundi ng Diyos na naghihintay sa atin. Sabi, yet the Lord is waiting to be merciful to you. Sabi ganon, ang Lord ay naghihintay. Kaya nga, kung magkamisan, nagkakaroon tayo ng pasubali, alam mo yun, nagkakaroon tayo ng walks in our heart na nalapit ba ako sa Diyos, mag-pray ba ako. Pero hindi, sabi nun, and yet, the Lord is waiting to be merciful to you. Nandun yung kahabagan ng Diyos sa atin. He is ready to take pity on you. Sabi ganon, talagang nakakabak ang Lord. Pag sinabing habag is mas malalim na pagkakaunawa ng awa. Hindi lang basta awa, kundi siya ay nakakabag sa atin. And He always does what is right. Tinulungan niya ang tama. Sabi ko nun, and happy are those who put their trust in Him. So, kinakailangan lang talaga na ilagay natin ang tiwala natin sa Kanya. Subalit, there are times that we experience kung hindi man tayo ay makakalap sa buhay na nakakaranas talaga na nagkakasakit, pero yun nga, na kahit nga sila ay inilamit natin sa ating Panginoon, hindi sila pinayayaan ng kagalingan, subalit hindi yun questionable sa ating Panginoon. Ano sinasabi sa atin sa Isaiah 55 verses 8 to 9? Ano ang sinasabi dito? Basahin na, please read. Sino babasa? Babasahin natin si Mika. So, Isaiah 55 verse 8 to 9. Ang wika ni Yahweh, ang ating isipan hindi ninyo isipan at pagkaiba ang ating daan.
kung paano ang langit higit na mataas sa lupa. At isip ko hindi maabot ang iyong akala. Amen. So, hindi, ako rin naranasan ko eh. Sunod-sunod ang tragic sa akin, pwede ko sabihin tragic in my life. Kasi year 2003, my mother, sa talagang matindi pandemic yung kanya, one month lang, nalaman namin na meron siyang pancreatic cancer stage 4, September, and then she died December 2023. Pagkatapos nun, ang tatay ko, namatay 2006. Meron siyang cancer ng 2003 sa urinary bladder. Stage 1 siya, pero nawala siya ng 2006. Ang kapatid ko, 2009, na-diagnose siya ng breast cancer, stage 3C. Namatay siya ng 2012. Ang isa ko pang kapatid, na-diagnose din siya ng breast cancer 2012. Namatay siya ng 2016. In short, lumaranas talaga tayo, whether nandoon ka kay Lord, whether wala ka kay Lord, whether may relationship ka kay Lord, talagang mararanasan natin ang pagkakasakit. At ang matindi nun, kagaya ko, talagang naranasan ko sa pamilya ko talaga, sa family ko, yung talagang dreaded disease. Hindi siya basta sakit at alam ko naranasan din naman yun. Pero hindi ito naging verse sa akin para ako ay lumapit sa kanya at naniniwala pa rin, nakikilos pa rin siya sa buhay ko. And so, hindi mo, nagkasakit pa rin yung isa kong kapatid nasa stage, breast cancer din siya, stage 1, 2012, at salamat sa Diyos ko ang Panginoon. Hindi malakas siya at siya naman ay laging nagpapacheck up at salamat sa Lord siya ay nalagpasan niya yung pagkakasakit nito. At yung sister ko sa puting kahon, stage 1 din siya ng breast cancer at siya ay magaling na rin. So, alam niyo yun, hindi kaya sinasabi sa salita ng Diyos na ang aking isipan din yung isipan at magkaiba ang aking daan kung paano ang langit higit na mataas sa lupa ang aking isipan ko hindi maabot ng akala. So, pag pinapaunawa sa atin ng Lord, na may mga bagay talaga na di lubusang kaya ng ating kaalaman. So, maaaring nangyari sa akin, maaaring nangyari rin sa inyo, mga kapatid, subalit ang Diyos naman nakakaanin, ang Diyos naman nakakaalam. So, we cannot question Him on what had been kung ano nangyari sa akin, sa inyo, about that. But we have to bear in our mind that the Lord heals, that God heals. Yun ang ating tatandaan. Talagang siya ay nagpapagaling. At yung una natin yung verse na binasa ay patotoo na sinasabi na sa atin na spiritually, nagpagaling siya at saka physically. At sapagkat, ito yung fulfillment ng propesiya. Katuparan ng propesiya na nagpapakita na ang mga gawa ng ating Panginoong Jesus ay katuparan na ng prophecy ni Isaiah sa Isaiah 53 verse 4. Pakbasa nga po, pwede bang basahin ni Sister Princess? Sister Princess. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbat. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasak. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Amen. So, pinag-prophesy na pala yun 100 years before na nangyari kay Jesus na siya nga ay magpapakasakit sa krus ng Kalbaryo. Siya ay dinala niya ang hirap na sanay tayo ang nagbata. Kasi tayo yung makasalanan. And then, ang lahat ng ating mga sakit ay binatanan niya yun. Dinala niya yun sa krus ng Kalbaryo. Nasanay tayo nga ang nagdala nito. At ang ating Diyos ay hindi nakabago. He never changed. Ano po? Ano po yung sinasabi doon sa Hebreo 13 verse 8? Hebrews 13 verse 8. Pakipasa nga. Sister Ray.
Si Yesu Cristo noong nakaraan ay siya rin sa kasulukuyan at siya rin magpakilan. Amen. Diba? Ating Diyos ay hindi nagbabago. Our God is immutable. That He is unchanging. Ibig sabihin, kailanman ay hindi nagbabago ang Diyos noon, ngayon, at ano pa kailanman. Ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit ay iisa. At ito ay ating mabalikan. But in the Old Testament, bago na tayo sa Old Testament, ang isang pangalan ng ating Diyos ay Jehovah Rapha. Ano po? Jehovah Rapha. Pag sinabing Jehovah Rapha, Hebrew phrase to, meaning God heals. At yun po ay pinatunayan sa salita ng Diyos back in the Old Testament na sinasabi nga ng salita ng Diyos na talaga siya mismo ang nagsabi ang ating Diyos, si Yahweh. Ang sabi ganon, Jehovah means Yahweh, si Yahweh ang nagpapagaling. Sino po ang babasa? Exodus chapter 15 verse 26. Ikaw na yon, Sister Rochelle. Ikaw na bumasa nito. Please. Thank you, Lord. Hirap lang sa Kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipaparana sa inyo ang alimang sakit na pinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamit. Amen. Diba, kung ating masusundan talaga yung nangyari during the times sa Egypt sila na sakit-sakit na ang mga dinaranas nila mga sakit. Pero sabi doon ng ating Diyos, na kung buong puso niyo ako susundin at ang gagawin niyo ang matuwid at susundin ang aming mga kautusan at tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alimang sakit na ipinadala ko sa inyo. Ako si Yahweh ang inyong magkasamot. Sabi gano'n, I am the Lord who heals you. I am the Lord. Siya mismo ang nagsalita, di ba? Si Yahweh ang nagsabi na siya ang dakilang magagamot. Sabi niya gano'n, ako si Yahweh ang inyong magagamot. Kaya mga kapatid, kapag gano'n, kapag kayo ay nararanasan matinding pananakit ng puno, sakit ng tiyan, o ano man, sabihin nyo na, Lord, ikaw ang aking magagamot. Lord, sinabi mo sa iyong salita sa Exodus 15 verse 26 na ang paunawan niyo po sa akin dito, Lord, na ikaw, Yahweh, ang aking magagamot. Lord, ikaw na po ang aking magagamot. So, yun nga po again, sabi ko ng Lord, I am the Lord, the one who heals you. Alam mo, yung napaka-powerful. Kaya sinasabi ko po sa inyong akin ito, is a powerful declaration of God. Na sinasabi na dito na siya yung ating healer. Ano po? So, yung isa sa mga role niya yung siya ay magpagaling. Ano po? At yun nga, binas natin physically and spiritually, ginawa niya yun. At ito po, ang nag-a-assure sa atin. Siya nagbibigay sa atin ng certainty na that really, God is the source of healing and restoration. Kaya nag-restore ang ating health, kaya niya tayo pagalingin. Why? Because yun nga po ang sinabi niya, I am the Lord, the one who heals you. Paulit-ulit yung binabalik ko dahil siya talaga ang papagaling. Because this is our healing day at gusto natin na maranasan natin makuha. Bakit pa ako? Bakit ako na nandoon yung pagkilala ko sa Diyos na siya at may faith ako sa Kanya pero gusto kong maunawaan bakit sinasabi nila na siya'y nagpapagaling? Di po ba? So this is the time na pinipulit natin at sinasabi natin na siya talaga ang nagpapagaling sa atin. Only meron siyang pinapaunawa sa atin. Ano na important? Ano? Sabi ni Lord doon na yung pagsunod natin. We have to obey Him. We have, the Lord calls for obeying Him wholeheartedly. Kinakailangan natin na talagang sumunod sa Kanya wholeheartedly. Gagawin niya ang lahat ng kakayahan kapag tayo sumusunod sa Kanya. At yun nga po, sabi doon, kailangan susundin ang ating kautusan at tuntunin. Hindi ko ipaparami sa inyo ang mga alibang sakit na naranasan ng mga sa Ehipto. At yun nga po, kung
again, ang ating Diyos nagpapagaling, it is also a covenant of the Lord to His people. Covenant niya yun sa mga Israelita, since nakipag-isa tayo sa ating Panginoon, at tayo ay chosen people of God, tayo rin. Ay sinasabihan niya na ito yung covenant niya sa atin, ano ba sa ng covenant niya? Pakipagtipan ng Diyos sa kanyang mga pinili. At tayo yun, na kung susundin natin, ay tayo hindi makakaranas sa mga matitinding ganoon na karamdaman. Subalit nga po, ito yung panubalit, subalit tayo po minsan hindi na nakakasunod kay Lord. Alam na bawat istipata. Alam natin na bawat po ang mga beef na sa mga tuhod, ang mga bulalo. Alam natin na sobra yung ating ginagawang pag-iisip o kaya yung mga bagay na nakakapag-stress sa atin, na nakakapag-cause ng stress. So, yung mga bagay na yun ay bawal. Kung baga, yun yung mga pinagbabawal ng Lord sa atin. Yung ibig sabihin, yung mga bawal na yun ay hindi tayo nakaka-obey sa Kanya. O, huwag ka na kumain ng bawal sa iyo. At hindi rin naman ako dun sa mga yun. At yun na nagpupos ng pagkakasakit kumagano sa disobedience natin sa ating Diyos, sa mga bagay na yun. Kung magkaminsan, alam natin na, alam ko naman na babawal sa atin, pero dinidedman natin. Kasi nga, yung nadi-disobey tayo, dahil masarap eh, sa kumain ng ganitong bulalo, o masarap kumain ng ganitong maalat din akong mag-fit, pero yun na, ngayon is time na pag sinabi ng Lord, ako din, kailangan natin sumunod. Ano po? So, yun nga po, yung pagkakasakit ko magamit sa iyo, ngayon ang di pagsunod natin sa akin. And again, our God, naman, ang Diyos during His lifetime here on earth, yun na, dito na tayo, kanina, God the Father, panahon na yun, sinasabi nito, sabi ni Yahweh, I am the Lord who heals, at yun na, during the time of Jesus. Ang pagpapagaling ay isang ministeryo ng ating Panginoon Jesus. Ministry niya ang healing. At sa Matthew 4 verse 23, Matthew verse 23, papasahin natin si Sister Tisha. May ang ibig ng ating kapatid, si Sister Tisha, Matthew 4 verse 23. Mateo verse 4:23. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at pinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Amen. Thank you, Sister Tisha. Yun, during His life, sa panahon yun, ng ating Panginoong Jesus, pagmula na sa main verse na binasa natin, at dito sa Matthew 4 verse 23, sabi niya, marami siya ginagawa. Nagtuturo siya, nagpupunta siya, nangangaral siya ng mabuting balita, good news, gospel, about sa ang paghahari ng Diyos. At pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Alam naman natin yan, ano po, napakadami po na pagpapatotoo na marami ang ating Panginoong Jesus na pinagaling. Ito po ba? Amen. At yun nga po. At yun ang during God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit naman tayo. At yun naman, in our time, sa panahon ito, na ang Holy Spirit ang umiiral sa atin ang lahat at kasama natin, na nananahan sa atin, ang ikatlong persona ng isang Diyos, meron naman siyang kaloob na pagpapagaling. Amen. So, kasama natin ang Holy Spirit sa 1 Corinthians 12 verse 9. So, 1 Corinthians 12 verse 9. Basahin natin. Sino po babasa? Please help us read, Sister Lian. Please. 1 Corinthians 12:9. Ang iisang Espiritu rin iyon ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos. At sa iba, ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. Thank you, Lord, Sister Lian. So, dalawa yung nakita natin dito, nagkakaloob sa yung dalawang guest na yun, nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos, in this of faith, at ang iba ang kapangyarihan
kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. So, while to another, He gives the power to heal. So, yun nga po. Yun po yung pinakaunawa sa atin na kahit sa panahon natin ito, di po ba? Kasi sabi ng salita ng Diyos na ang mga sumasampalataya ay binibigyan ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo at magsalita ng iba't ibang wika at kung makatapang makakas at makahinang laso ay hindi maano at ang patungan ng kamay ay gagas. So, it's saying, pag nag-lay hands tayo po ay sa power, sa kapangyarihang kaloob ng advanced faith, sa kapangyarihang kaloob ng ating Panginoong Jesus, ay ang bawat patungan ng kamay ay gagaling. Kaya pumili hands Di po ba, kapag may mga karamdaman ng ating mga nasa sa bahay, nasa sa bahay, kahit nakahiga yung ating may karamdamang mahal sa buhay, pinilay hands nila, Lord, ganyan, patungan niyo ng kamay, ng Jesus, ganyan. Alam natin na ang kilig dumadatoy, till this time. Ano po ba? Amen. So, ito po ay buhay na buhay ang pangako ng ating Panginoon. Ang galing na ay dadaloy till this time. Subalit, mga kapatid, ito po ang subalit. Kung magkaminsan, again, hindi natin natatanggap ang healing. Pero ito po ay iba-iba. Kung baka minsan, ano kaya tayo nakakasakit is checking it na sa atin ng Lord, di po ba? Minsan nga po, check it. Dahil nga, yun nga, hindi tayo sumusunod na meron kang dapat iwasan pagkain o ano bagay sa sarili mo na dapat iwasan. Then, nakasan tayo. So, mataas tayo ng forgiveness. So, ang unang-unang dahilan kung magkami sa hindi natin natatanggap ang healing because of unconfessed sin. Ibig sabihin, hindi natin, ang mga kasalanan hindi natin ininaya, mga kasalanan na nilihim sa ating puso. Ano po ang sabi sa Santiago 5 verse 16? Ano po? Sister Alma, pwede na po magpasahin. Thank you, Lord. Sister Alma. Santiago 5:13. Kaya nga itinatapat ninyo sa iyong kapwa ang inyong mga kasalanan, panalangin ang isa't isa upang kayo ay tumaling. Malaki ang nagagawa mo. Panalangin ng tao't matuwid. Amen. Thank you, Lord. So, pinakailangan, yun po ang naging dapat. Kapag yung meron tayong unconfessed sin, alam niyo po yun, pinakailangan natin na ihayag natin ang nagawa natin yung makasala. Kung kababa ang loob na tanggapin at tayo ay mag-repent sa ginagawang kasalanan. Alam niyo po, isang revelation ko sa akin, noong nagkasakit ako si R. Di po ba? Alam niyo po yun, meron ako isang kaibigan na pastor na isa naman nag-share ko sa inyo, na sabi niya sa akin, kasi kami dalawa, talagang hinayag ko sa kanya yung kalagayan, ikaw yung bayat na ikaw, sabi niya gano'n, kapag hindi nananalangin, di ba? Sabi niya gano'n, meron na sa puso mo, baka meron ka pang hindi napatatawag sa puso mo, at meron kang mga naging kasalanan na hindi mo nakikihingi ng tawad, ay iyo siyang hihingi ng tawad sa ating Panginoon. So, paglilinis talaga, at i-confess, ihayag mo, i-confess ang mga kasalanan ng hindi nahanap. Sapagkat yun ang nagiging bara, yung mga unconfessed sin, kapag hindi natin nararanasan yung buong kagalingan. Ano lang yan? Hindi naman drug-resist na eh. There are times na we need healing. Anong healing yun? Marami. Alam naman natin every aspect of our lives nagkakaroon tayo ng kahandang. So yun po, yung pinakaunawan na sa atin na ang ating gagawin lang naman, walang iba, hindi manalangin, humingi tayo sa Lord ng grace na ipaalaga sa atin ng Holy Spirit ang mga nagawa natin mga kasalanan, mga unconfessed sin, na hanggang ngayon ay nagkakaroon pa tayo ng kabigat sa atin. Ihayag natin maayon sa ating sa ating kasama sa church na mapapagkaliwala natin. Dito naman sa ating church during God, meron tayong rules dito. Meron tayo dito tinatawag na mga paunawa na meron tayong secrecy na tinatawag na kayo naman hindi malala.
So, kailangan natin gawin upang panalangin tayo. Magpapata. Sabi doon, ng salita ng Diyos, kaya nga ang pagkabatin nyo sa inyong kapwa, inyong mga kasalanan, at ipanalangin ang isa't isa upang kami bumalik. So, we need healing eh. So, paano tayo kung meron tayong mga gano'n, kung meron tayong bigat, burden in our hearts, pero ayaw mo bumakba, let go of those kinds of things in your life kasi nga, doon yung pagkaka-bondage ng kaaway. Kaya kinakailangan, so we, para tayo ay magkaroon ng katuparan sa ating hinihingihan na datingan, then, tanggapin natin ang ating Panginoon sa puso natin at nilalaman natin siya. At by faith, alam natin na pinaunawa natin sa atin na siya ang ating Jehovah Rapha, then mag-confess tayo sa ating mga kasalanan. At yun nga, sabi ko, hingin natin sa Holy Spirit, ang kapahayagan na i-reveal sa atin ang mga iyon, yung mga unconfessed sin na iyon, at hingin natin sa Diyos. Yun po yung, So, pangalawa, yung mga neglect healing na tinatawag because of fear. Yan mga neglect healing. So, sa John, hindi ko na ikalagay sa medyo mahabang basahin. Sa John 5, verses 5 to 7. John 1:5, verses 5 to 7. Sino po ang gusto bumasa nito? 5, verse 5 verses 5 to 7. Ito yung pagpapagaling sa bedside and the healing at the pool. Not 5 to 7. Okay, go ahead. 5 to 7. Opo. Not sure. Doon ay may isang lalaking 33 taon lang. Ay 3 buwan na may sakit. 38 taon. 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, ibig mo bang bumalik? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala akong magbuso sa akin kapag nakalaw na ang tubig patungo pa lamang ako doon, ay may nauna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka, dalhin mo yung higaan at lumakad ka. At pagdakay, gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Dito po, makikita natin, yung may sakit na ito, napakatagal na dinaranas niya yung kanyang karamdaman ito. Pero, alam niyo po yun, yung panahon yun, 38 years, diba, kung mababasa natin yung itong story ito, lagi siyang nauunahan, di po ba? Pero hindi po wala siyang ka-effort na talagang effort siya, bakit nakakalimutan? Kaya lamang, napakatagal. Bago siya makalimutan doon, nauunahan na siya sa pool. Makapaliniwala nila yung panahon. Pero, alam niyo po yun, putok na initiative para siya ay, para po magkaroon naman siya ng ganitong healing. Ano po, sino? Walang iba. Kundi ang ating Panginoon Jesus, nilapitan siya. Pero siya, nininiglag siya ng iba eh. Nakita natin, kung mapapansin nyo doon sa mga una-una, ando doon yung mga tao, talaga ando doon, effort nila na sila, mauna sila gano'n. Pero wala naman eh, hindi siya nilalapit. So, dapat may maglalapit. At gano'n din tayo dito sa atin. Wala tayo, kung wala maglalapit sa atin, walang healing na magaganap. Sapagkat, meron talaga dapat na, alam mo yun, kinakailangan natin sa ibang person, hindi na sa synergy. Kinakailangan natin na merong maglalapit. Tipo on this part ng hindi na neglect kasi dito sa part na nakilala na ni Jesus, yung 38 years old na may sakit na ito, he took the initiative at inilapis niya ang may sakit ito. Napakatagal na 38 years old. At yun nga po, so matagal. At dito natin realize talaga natin at natin-notice talaga ng Panginoon ang ating karanasan.
gaano katagal, gaano talaga tayo suffer, at gaano na tayo nag-struggle at yun nga po, nag-reach out po ang ating Panginoon. Nag-reach out siya to offer healing. Amen ba? Amen. All we have to do is pray. Kailangan po lang talaga natin manalangin. Kaya po nagpapasalamat tayo sa Lord na po tayo ng mga prayer warriors, sinabi tayo ng intercessors. Glory to God. Glory po yun. Glory yung ating pananalangin. Glory to God. Mga answered prayers tayo. At talagang nakakatulong talaga ang panalangin. Ano po? Isa pa po, yung lack of faith. Ano po? Kapag kakulang tayo sa pananampalataya, talagang alam po, ng bawat isa sa atin, nararanasan namin, kumakamit sa nakakalit po tayo ng doubt. Kapag tayo na pagdududa, ano po, at alam ko rin, na sa sarili ko rin, hindi naman po, in one way or another, hindi po ako exempted dito. So, ang mga katagang kumakamit sa ay, pagaling kaya ako, o mga papagaling kaya ako ni Lord, ito po ay mga negative feelings o negative thoughts na kumakamusan ay nilalagay sa ating mga kaisipan ng mga nakaaway. Ano po? Ano po ang sinasabi sa atin? Sa Hebreo 11 verse 6. Hebreo 11 verse 6. Ano po? Mabasa naman natin kay mabasa natin kay Amen. Thank you, Lord. Sa Hebrew 11 verse 6, hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Paano tayo makaka-receive ng healing? Kung nakikita na ba ng Lord na nag-double na hindi natin binibigay ang full trust in Him. So, ang Lord, hindi rin nalulungkot sa atin kapag kagano'n. Paano natin makakagal ang kagalingan po magkaganon? So, sa Matthew 9 verses 28-29, atin itong hindi isang paunawa na kung paano ipinapaunawa sa atin ng ating Panginoon yung faith na kailangan natin ay nag-double minded sa pagkakaloob natin sa Kanya ng pananampalataya yun. Yung bang wholeheartedly. Matthew 9 verses 28-29. Again, pakibasa naman, Sister Steph, pakibasa Steph. Si Jamie pala. Sister Jamie, pakibasa nga. Matthew 9 verses 28-29. Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga gulang. Tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko ngayon? Opo, Panginoon, sagot nila. At hinipon niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya. Amen. So, alam mo yung hinihintay ng Lord yung ating paglari sa Kanya, hinihintay rin ng Lord talaga yung faith natin. Kung talaga bang nagulong yung faith, kasi tinanong niya naniniwala pa kayo, napagagalingin ko kayo. Sabi kami sa mga bulag na yun, pagpasok niya sa bahay, lumapit sa akin ang mga bulag. Sabi niya, naniniwala ba kayo kung gagawa ko ito? Wholeheartedly sinabi nila yun sa kanya na naniniwala sila. Opo, Panginoon, sagot nila. Then, yun nga, naniwala sila, then nakakita sila. Yun po, ang kagalingan din, therefore, ay nakadepende rin sa ating pananatin. So, we really have to have that faith na kinakailangan natin. Makalis nga kasi lang ng isang butil ng mustasa na napakaliit ang kinakailangan ay meron tayo. It really requires
in our healing. In Jesus Christ. So, yun po. Pero, mga kapatid, Satan opposes healing. Yun yung ano niya eh. Yun ang ginagawa niya dito sa mundong ito eh. Ayun ay ino-oppose ni Satanas na bumalik at yun ang ating nire-rebuke lagi. In Jesus' name. Lagi natin sinasabi. Sapagkat si Satanas, ano yun, pilit niyang pinagdududa tayo. Pilit niyang inilalayo tayo sa Diyos. At pilit niyang hindi, yung gusto niyang ang gusto niya, huwag natin paniwalaan ang sinasabi sa atin ng Diyos sapagkat sinatrabaho na. Yan ang talaga ang purpose niya dito sa mundong ito. Ano po ba? Walang iba nasa John 10:10 nilalagay niya, to kill, steal, and destroy. Yun nga, to kill our faith, to steal, nakawin tayo sa Diyos, at i-destroy ang relationship natin sa Kanya. So, kinakailangan yung ating faith sa Kanya buo. Ano? So, yun nga, si Satan, he opposes healing. Kaya kinakailangan mga kapatid, tandaan natin, kailangan para mag-work out itong ating healing sa ating Panginoon. Sinasabi, nakadepende rin naman talaga ang healing sa faith natin sa ating Panginoon. Amen. Because healing comes from God, at ito po ay matatagpuan natin dito sa napakamalaking kadahilanan ng Lord kung bakit kinakailangan natin na mapaniwalaan ang healing, ang great healer na siya sa 1 verse 11 verse 4. Parang hindi mo na 1 verse 11 verse 4. Ito na ang title na tayo ay magkakaroon na ng pagpapagong ng kamay sapagkat kailangan natin ng kagalingan. Sa John 11 verse 4. Sabi ganon, ngunit ang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang paparangalan ang Diyos at sa pamamagitan ito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Yung purpose to glorify Him. Di po ba? Sabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. So, ibig sabihin, to glorify the Lord. Kapag naranasan natin ang kagalingan, sino ba pinataas natin? Ang iba kundi ang ating Panginoon. At kailanman, hindi natin ang question ng Diyos. It's always His call, and it's always for our own good. Ano na nangyayari, again, nawala, it is always His call, and it's always for our own good. Finally, sabi sa main verse natin kanina, binasa, and again, this is our final, ng Galileo, dinala kay Jesus ang maraming ladina ng demonyo, isang salita lamang ay pinalayas niya ang masamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. So, ang power of healing is coming from the Lord. Is our Jehovah Rapha. Diba, naririnig niyo yun kapag kayo ay nililay hands? Oh Lord, you are our Jehovah Rapha. So, ang final na, this gives us inspiration. Alam mo po yun? This gives us inspiration kapag ganito na nare-recognize natin ang boundless, limitless compassion at habang ng Diyos sa atin at yung authority niya over us na siya talaga ang na siya talaga ang nahihiro sa atin at siya nag-guide sa ating buhay. Kaya yun lang mga kapatid, at ngayong araw na ito, kinin natin whatever it may be, kung ano man yung mga bagay na nais nating hingin sa Lord na kagalingan. Claim na natin na si Lord ang kikilos sa ating buhay, na by faith, kung ano man yun, hingin natin sa Kanya, itaas natin kay Lord, at siya na ang bahala sa atin. Amen? Thank you, Lord.
sa pilay, nagpapakita sa ulan. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Nagbibigay aliw sa pusong may lumbay, nagpapalakad sa pilay, nagpapakita sa ulan. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Alam Kung may magagawa ang Diyos, alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Sino man ang may nais lumapit, si Jesus sa'yo ay naghihintay. Sino man ang iyong kabigatan, kay Jesus mo ito iaalay. Sino man ang may nais lumapit, si Jesus sa'yo ay naghihintay. Sino man ang mayroong kabigatan, kay Jesus mo ito iaalay. si Jesus ang katugunan, si Jesus ang iyong kailangan. Kay Jesus mo lang matatagpuan ang hinahanap mo.
ang iyong Espiritu. Ibuhos mo. Ibuhos mo. Ibuhos mo. Ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ibuhos mo. Ibuhos mo. Ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ibuhos mo. Ibuhos mo. Yes, Lord. Ibuhos mo. Ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ibuhos mo. Ibuhos mo. Ibuhos mo ang iyong Espiritu. Lahat ng papuri. Lahat ng papuri at luwalhati alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Lahat ng papuri at luwalhati alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Lahat ng papuri at luwalhati alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Lahat ng papuri. Lahat ng papuri at luwalhati alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Ng papuri at luwalhati alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Minsan pa lahat ng papuri. Lahat ng papuri at luwalhati alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba.
Salamat sa I know you presensya have mo. already healed me, Lord. Salamat Ama sa habang mo. Oh, salamat Banal na Espiritu. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Walang iba. Lord, thank you for Aming healing dapat us today, Lord. pasalamatan. Kundi ka naman ang makapangyarihan. Salamat. Thank you, Lord, for we have received your presence today, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Ama, salamat sa kapayapaan. Salamat sa iyong habag. Salamat sa kalinga mo. Salamat sa kagalingan namin, Ama. Thank you, Lord Jesus. Palapakan natin ating Panginoon. Purihin natin ang aming sa langit. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Salamat po sa lahat po ng kagalingan. At ngayon naman po, bubulot ko yan, Lord, ng for 1 week prayer for the family. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa healing. Yun naman po ang thank you, Brother Ray. Ambiolo pala. Sister Dida Makutay and family. Samahan niyo po akong manalangin.
Sister Dida. Ama naming nasa langit, sa kapangyarihan ng iyong anak na si Jesus, sa gabay at patnubay ng Banal na Espiritu, Lord, naririto po kami, Panginoon, sama-sama po kami nananalangin, pinagbibigkis po namin ang aming pananampalataya, Panginoon, at sa oras pong ito, Lord, narito po ang iyong anak na si Sister Dida, Panginoon, alam namin, Banal na Espiritu, kayo po ang pumili upang ipanalangin si Sister Dida kasama ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Lord, nakikita mo po, Panginoon, ang aming kapatid na ito. Kita mo ang nilalaman ng kanyang puso, Panginoon. Lord, pagkalooban mo po siya ng kapayapaan, kagalakan, lahat ng kanyang mga pangangailangan, Panginoon. Lahat po ng desires ng kanyang puso, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi kasama ang mga mahal niya sa buhay, Panginoon. Lord, iingatan mo po, Sister Dida. Pagkalooban mo po siya ng magandang kalusugan, kalakasan. Nasamahan mo po siya sa araw-araw ng kanyang buhay. Pagpalain mo po ang gawain ng kanyang mga kamay. Ganun din po ang pinagkukuhanan nila, Lord, na galing sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy mo pong ibuhos ang masaganang pagpapala mo sa lahat po ng areas ng buhay ni Sister Dida, Panginoon. Kaya, Lord, nilalaga ko po siya sa iyo kasama ang kanyang buong sambahayan, Panginoon. Kaya, Lord, wala po akong maibabalik, kundi pinakamataas sa papurit pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa oras din pong ito, Panginoon, tinataas ko po sa iyo lahat ng mga magbe-birthday ngayong March, mga March birthday celebrants, Lord. Sa pangunguna ni Sister Rowan na nag-birthday kahapon, Panginoon, Lord, maraming salamat po sa added year, sa gift of life na pinagkaloob mo kay Sister Rowan. Lord God, kita mo po ang kanyang kalagayan. Ingatan mo po, Lord, ang babying kanyang dinadala, Lord God. At bigyan mo siya ng kalakasan, Panginoon, hanggang sa siya ay makapag-deliver ng healthy and normal baby, Panginoon. Lord, nilalaga ko na po sa iyo si Sister Rowan, Panginoon. Lahat ng desires ng kanyang puso, kita mo po ito, Panginoon. Alam ko, Lord, ay pagkakalob mo ito sa kanya, ayon sa iyong banal na kalooban, Panginoon. At Lord, ingatan mo po siya, ang buong kanyang sambahayan, lahat ng kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon. At kung naman po ang kanyang wish para sa kanyang birthday, alam ko, Lord, na pinagkaloob mo na po ito sa kanya, Panginoon. Ganon din po si Sister Melody sa kanyang birthday, Panginoon. At lahat pa po ng mga nagbe-birthday ngayong March, Lord, di mabanggit isa-isa ang kanilang pangalan. Kayo po ang nakakakilala at nakakakita ng lahat ng nilalaman ng kanilang puso, Panginoon. Higit sa lahat, nawa, Panginoon, pagkalooban mo po silang lahat, magmula po kay Sister Rowan, kay Sister Melody, ng protection and covering sa araw-araw nilang buhay, Panginoon. Kaya Lord, ang lahat po ng papurit pasalamat ay tanging sa iyo lamang, sa pangalan ni Jesus, kasama ng Banal na Espiritu, na maghahari ngayon, magpasawalang hanggan. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. At para naman po sa ating closing prayer and final benediction, Brother Jerry. Thank you, Lord. Lord, bago ko po sa closing, Lord, sa oras na ito, aking pong napatong ang aking kamay sa worship team na binuo mo, Panginoon. Lord, ikaw po ang aming Diyos at naglilingkuran. Ikaw din po ang Diyos na aming sinasamba sa oras na ito. Lord, ang worship team na ito, Panginoon, Lord, lagi mo pong iingatan, kasamahan, bigyan mo po ng mas marami pa, Panginoon, ng karunungan sa pagbubuo ng musika para sa iyo, Panginoon. Bigyan mo po lagi sila, Panginoon, ng wisdom, knowledge, and understanding, and double portion of your anointing para paramdam nila, Panginoon, kung gaano mo sila kamahal, kung gaano mo napakita, Panginoon, ang mga himala mo through music, Panginoon. Lord, gamitin mo po lagi sila. Sa pangalan mo po, Jesus, basbasan mo po ang bawat isa sa kanila.
Lord, lagi mo pong buksan ang puso nila, Panginoon, sa maraming bagay po, Panginoon. Sa pangalan mo po, Jesus, receive in the name of Jesus. Pagkaloob mo po sa kanila ang karunungan na hinihiling niya para magpurit magpasalamat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus namin Diyos. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. At Lord, sa oras ding ito, Panginoon, akin pong idinadalangin ang lahat ng nakasama at nakataupo po sa lugar kung saan tinipon mo ang iyong mga lingkod, ang iyong mga anak. Panginoong Jesus, nasa sa makamay mo po sa oras na ito, Panginoon, ang aming kahilingan. Ikaw ang aming Diyos sa oras na ito, Panginoon. Kung anuman, Panginoon, ang hiniling nila sa iyo at narinig mo, Panginoon, alam ko at alam namin, Panginoon, walang naitago sa iyo. Alam na alam mo ang laman ng puso, ng kaisipan ng bawat isa. Naniniwala kami, Panginoon, when you open your door para sa kanila, nabuksan din, Panginoon, ang isang pintuan upang marinig mo at pagkaloob ang kahilingan ng bawat isa, Panginoon. Lord, gamitin mo po ang oras na ito, Panginoon, ng iyong blessing po, Panginoon. Gamitin mo po ang lugar na ito, Panginoon, kung paano mo binago ang buhay, kung paano mo binabago ang pamumuhay, kung paano mo binabago ang lahat ng areas ng buhay po, Panginoon. Lord, ikaw ang nakakalam. Inilalaga ko po, inilalagak namin ito sa iyo dahil nasa sa iyo po lahat ng kapangyarihan po, Panginoon. Saan mang parte po ng mundo narurumpa ang iyong mga anak na nakatun sa oras na ito, Panginoon. Lord, ini-extend ini-extend namin, Panginoon. I-extend mo rin po, Panginoon, ang iyong kamay po, Panginoon. Kung paano mo bless sa oras na ito ang iyong mga anak, i-bless mo rin po sila, Panginoon. Lord, ikaw na aming Diyos na makapangyarihan, alam namin, Panginoon, binuksan mo ang iyong tainga upang marinig mo, Panginoon, ang aming mga daing kahilingan sa iyo, Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa oras na ito, Panginoon. At sabi mo po sa bilang 6:27, kung ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbabasbas sa mga Israelita at tiyak na pagpapalain ko sila. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagang kanawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor. May the Lord bless you and grant you his peace. This I pray, Lord, this I pray in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Pagpalain ka at ingatan ka niya, maging mabuti siya sa iyo. Masdan ka niya nang may pagmamahal.
And everybody say, Amen. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Papa, I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Iniibig kita bilang kapatid. Iniibig kita bilang kapatid. Nakita ko sa'yo ang kalwalatian niya. Iniibig kita bilang kapatid. Oh, yeah. When the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the new world has begun. Oh, when the new world has begun. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the new world has begun. Praise! Praising to the Father, praising to the Son. God bless po. The Spirit that we as God one. Praising to the Father, and praising to the Son. Praising to the Spirit, the three is God our one. And remember, Jesus is number one. Ron. Happy birthday to God bless po. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! May the Lord God Amen. God bless po. Thank you sa prayer. God bless you! May the Lord God May the Lord God, May the Lord God may the Lord God bless you. Happy birthday po, Sister Melody. Happy birthday, Thank you Sister po. Ron. God bless you. birthday po! God bless you. Thank you. Happy birthday!